Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na tahimik na nakaupo sa iyong kusina ngayon mismo. Isang bagay na pinagkakatiwalaan mo. Isang bagay na pinapakuluan mo sa iyong tsaa, kinukudkod sa iyong sabaw, hinahalo sa iyong inumin tuwing umaga sa paniniwalang pinoprotektahan mo ang iyong puso, ang iyong mga kasukasuan, ang iyong immune system. Luya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na paglampas ng 60, ang luya ay maaaring bumaligtad laban sa iyo kapag hinalo sa maling mga pagkain? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain, isang bagay na pakiramdam mo ay malusob, ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong panganib sa internal bleeding, magpalala ng iyong acid reflux, magpabago-bago ng iyong presyon ng dugo, o magbigay ng stress sa iyong mga bato nang hindi mo man lang namamalayan? We should have been more Kailangan kong careful. panoorin mo ang video na Yes, ito hanggang it sa was a simple pinakadulo mistake. dahil ibubunyag Indeed. ko ang isang makapangyarihang bonus na kaalaman na maaaring tuluyang magbago kung paano mo ginagamit ang luya paglampas ng 60. Isang maliit na pagbabago na maaaring magprotekta sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman inakala. Paglampas ng 60, ang iyong katawan ay hindi na ang parehong katawan na mayroon ka noong 40. Mas marupok na ang iyong mga ugat. Mas manipis Some na of ang your lining ng iyong medications can sikmura. interact. It's important we Iba review na them. ang Yes, pagproseso doctor, ng I iyong understand. atay sa Good. mga compound. Let's go over them now. Marami sa inyo ang umiinom ng mga gamot para sa presyon ng dugo, diabetes, o mga kondisyon sa puso. At kapag ang luya ay hinalo sa ilang mga pagkain sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang mga epekto ay hindi banayad. Maaari silang maging tahimik at mapanganib. Hindi ito pananakot. Ito ay proteksyon. Masyado kang nagsumikap, napagdaanan ang napakarami, at nagsakripisyo ng sobra para hayaan ang isang simpleng kombinasyon sa kusina na tahimik na makapinsala sa iyo. Ang iyong kalusugan ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga malulusog na bagay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang hindi dapat pagsamahin. Kung ikaw ay higit sa 60 at regular kang gumagamit ng luya, nais kong seryosohin mo ito. At kung sumasang-ayon ka na ang impormasyon tungkol sa kalusugan ay dapat malinaw at direkta, hindi pinapatamis, mag-drop ng laya sa comments ngayon mismo. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Ang iyong lungsod, ang iyong bansa, isulat mo sa ibaba. Dahil ngayon, hindi tayo nanghuhula. Hindi tayo sumusunod sa uso. Nakikinig tayo sa agham. Natututo tayo mula sa mga eksperto sa medisina. At direkta tayong pupunta sa punto. Manatili ka sa akin. Ang ipapakita ko sa iyo ay maaaring magprotekta sa iyong puso, sa iyong sikmura, sa iyong dugo, at posibleng sa iyong buhay. Hayaan mong magsalita ako sa iyo ng tapat. Paglampas ng 60, ang iyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Maaaring malakas pa ang pakiramdam mo. Maaaring aktibo ka pa rin. Ngunit sa loob, may mga pagbabagong tahimik na nangyayari. Bumagal ang iyong metabolismo. Mas matagal nang magproseso ng mga sangkap ang iyong atay. Mas banayad nang magsala ang iyong mga bato. Nawawala ng ilang elastisidad ang iyong mga ugat. Mas nagiging manipis at masensitibo ang lining ng iyong sikmura. At dito nag-iba ang kilos ng luya. Makapangyarihan ang luya. Naglalaman ito ng mga aktibong compound tulad ng gingerols at shogols na lumalaban sa pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon. Maganda pakinggan yon at sa maraming kaso, totoo naman. Matagal nang kinikilala ng mga eksperto sa medisina ang mga benepisyo nito para sa pagduduwal, panunaw, at maging sa banayad na pananakit ng kasukasuan. Ngunit ang kapangyarihan ay dapat igalang. Paglampas ng 60, ang parehong anti-inflammatory effect na minsang nakatulong sa iyo ay maaaring maging masyadong malakas kapag pinagsama sa ibang pagkain o gamot. Ang parehong pagpapabuti ng sirkulasyon ay maaaring magpanipis ng iyong dugo nang higit sa kayang komportableng hawakan ng iyong katawan. Ang parehong pagpapasigla sa panunaw ay maaaring makairita sa lining ng sikmura na dati ng maselan. Pag-isipan mo ito. Ilan sa inyo ang umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo? Ilan ang nagmamanage ng diabetes? Ilan ang umiinom ng aspirin o anumang uri ng blood thinner? Maging tapat ka sa sarili mo.
Kapag nagdagdag ka ng luya sa ibabaw ng lahat ng iyon, nang hindi nauunawaan kung paano ito nakikipag-ugnayan, pinapatong-patong mo ang mga epekto. Minsan kaya itong hawakan ng iyong katawan. Minsan tahimik itong nahihirapan. At narito ang mapanganib na bahagi, binabawasan ng pagtanda ang iyong allowance para sa pagkakamali. Sa edad na 30, mabilis mag-compensate ang iyong katawan. Sa 40, nakaka-adjust pa ito. Paglampas ng 60, mas malalim nitong sinisipsip ang epekto at mas mabagal ang paggaling. Ang maliit na pagbabago sa blood sugar ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Ang bahagyang pagtaas ng tendensyang magdugo ay maaaring magpalala sa isang simpleng pasa. Ang kaunting dagdag na asido sa sikmura ay maaaring maging tuloy-tuloy na heartburn na umaagaw ng iyong tulog. Kung naiintindihan mo na binabago ng pagtanda ang lahat tungkol sa reaksyon ng iyong katawan, mag-drop ng laya sa comments. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa luya ng tuluyan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong katawan ngayon ay nangangailangan ng karunungan, hindi mga nakasanayang gawi mula sa iyong kabataan. Karapat-dapat mong malaman kung paano gumagana ang iyong katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana dekada na ang nakalipas. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod ay magpapakita ng unang partikular na kombinasyon na maraming seniors ang ginagamit araw-araw nang hindi namamalayan ang panganib. Ngayon pag-usapan natin ang kombinasyon na pinaniniwalaan ng marami na isang himala sa kalusugan. Luya at bawang. Dinudurog niyo silang magkasama. Pinapakuluan niyo silang magkasama. Iniinom niyo silang magkasama sa paniniwalang pinapalakas niyo ang inyong puso, nililinis ang inyong mga ugat, at pinoprotektahan ang inyong sarili laban sa stroke. At, kapag hiwalay, pareho silang may makapangyarihang benepisyo. Ngunit kapag pinagsama, lalo na paglampas ng 60, maaari silang tahimik na maging sobra para sa iyong sistema. Parehong natural na nagpapalabnaw ng dugo ang luya at bawang. Ibig sabihin, binabawasan nila ang pamumuo ng dugo at pinapabuti ang sirkulasyon. Para sa mas batang tao na may malalakas na ugat at walang iniinom na gamot, maaaring kayanin iyon ng katawan. Ngunit paglampas ng 60, mas marupok na ang iyong mga ugat. Nagbabago ang kakayahan mong mamuo ang dugo. At marami sa inyo ay umiinom na ng aspirin, clopidogrel, o iba pang blood thinners na inireseta ng doktor. Ngayon isipin mo ito. May gamot na nagpapalabnaw ng dugo. May bawang na nagpapalabnaw ng dugo. May luya na nagpapalabnaw ng dugo. Patong-patong. Sa una, maaaring wala kang mapansin. Pagkatapos, magsisimula ang maliliit na senyales. Bahagya mong nabangga ang iyong braso at mas maitim ang pasa kaysa dati. Nagsipilyo ka at mas matagal huminto ang pagdurugo ng iyong gilagid. Nag-ahit ka at ang maliit na hiwa ay matagal bago tumigil sa pagdurugo. Nakaramdam ka ng panghihina, bahagyang pagkahilo, ngunit binaliwala mo ito. Bumubulong ang katawan bago ito sumigaw. Ang internal bleeding ay hindi agad malakas ang anunsyo. Maaari itong magsimula ng banayad. Maitim na dumi. Hindi pangkaraniwang pagkapagod. Hindi may paliwanag na panghihina. At ito ang nagpapaseryoso dito, paglampas ng 60, mas mabagal ang paggaling mula sa pagkawala ng dugo. Hindi agad napapalitan ng iyong katawan ang nawalang dugo. Ang dating maliit ay maaaring maging malaki. Kung minsan mo nang pinagsama ang luya at bawang sa tsaa o pagkain sa paniniwalang mas lalo itong malusog, mag-drop ng laya sa comments ngayon mismo. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tamang dosage at interaksyon. Kung ikaw ay umiinom ng anumang blood thinning medication at patuloy pa ring hinahalo ang luya at bawang araw-araw, kailangan mong huminto sandali at mag-isip muli. Kahit ang mga surgeon ay nagpapayo na itigil ang mga ito bago ang operasyon dahil sa panganib ng pagdurugo. Pag-isipan mo yon. Isang natural na bagay. Isang bagay mula sa iyong kusina. Isang bagay na pinagkakatiwalaan mo ay sapat ang lakas upang makaapekto sa pagdurugo sa panahon ng operasyon. Igalang ang kapangyarihang iyon. Kung nabubuksan ito ang iyong mga mata, bigyan ng thumbs up ang video na ito at tiyaking nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Ang ganitong impormasyon ay nagpoprotekta ng buhay. Huwag hintayin na pilitin ka ng iyong katawan na matuto sa mas mahirap na paraan.
Dahil ang susunod nating tatalakayin ay isa pang kombinasyon na ipinagmamalaki ng maraming seniors tuwing umaga at may sarili itong nakatagong panganib. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang kombinasyon na pinupuri saan man, sa social media, sa mga health blog, maging sa mga pagtitipon sa komunidad. Luya at turmeric. Marahil narinig mo na itong tawaging Golden Miracle. Isang makapangyarihang anti-inflammatory na tambalan. Isang natural na lunas sa pananakit ng kasukasuan. Tagapangalaga ng puso. Isang detox drink. At kapag hiwalay, pareho silang may tunay na benepisyo. Pinag-aralan ng mga mananaliksik sa medisina ang kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties. Maaari nilang bawasan ang pamamaga, pagaanin ang banayad na sakit, at suportahan ang panunaw. Ngunit narito ang katotohanan ng hindi gaanong binibigyang diin. Paglampas ng 60, ang pagsasama sa kanila sa mataas na dami ay maaaring itulak ang iyong katawan lampas sa ligtas nitong hangganan. Parehong nakaapekto ang luya at turmeric sa pamumuo ng dugo. Pareho silang maaaring magpababa ng blood sugar. Pareho nilang pinasisigla ang produksyon ng apdo. Pareho nilang maaaring makairita sa lining ng sikmura kapag ininom sa mataas na konsentrasyon. Ngayon mag-isip kang mabuti. Kung ikaw ay nagmamanage ng diabetes, kontrolado na ang iyong blood sugar, maaaring sa pamamagitan ng pagkain, maaaring sa pamamagitan ng gamot. Kapag nagdagdag ka ng matapang na inuming luya at turmeric sa ibabaw nito, maaaring bumaba ang iyong blood sugar ng higit sa inaasahan. At ang mababang blood sugar paglampas ng 60 ay mapanganib. Hindi lang ito nagpaparamdam ng kaunting panghihina. Maaari itong magdulot ng pagkahilo. Malabong paningin. Panginginig ng kamay. Biglaang pagkalito. Pagkawala ng balanse. At ang pagkahulog sa yugtong ito ng buhay ay hindi maliit na bagay. Ang pagkahulog ay maaaring magdulot ng bali. Ang bali ay maaaring mga hulugan ng operasyon. Ang operasyon ay maaaring mga hulugan ng mahabang paggaling. Minsan, hindi naganap na bumabalik sa dati ang buhay. Hayaan mong tumimo sa iyo ang katotohanan iyon. Ngayon isaalang-alang ang sikmura. Habang tayo ay tumatanda, mas numinipis at nagiging mas sensitibo ang lining ng sikmura. Mas nagiging karaniwan ng iritasyon dahil sa asido. Maraming seniors ang may gastritis o acid reflux na. Kapag pinagsama mo ang concentrated na turmeric at luya araw-araw, lalo na kung walang laman ang tiyan, maaari kang makaramdam ng hapdi, hindi komportableng pakiramdam, kabag, o tuloy-tuloy na heartburn. Maaaring isipin mong may nakain lang ako. Ngunit ang kombinasyon ang maaaring tunay na dahilan. Kung regular kang umiinom ng ginger turmeric tea, ay type ang e-golden drink sa comments. May isa pang aspeto. Parehong maaaring magpataas ng tendensyang magdugo ang dalawang halamang ito kapag ininom sa mas malaking dami. Kung ikaw ay umiinom na ng gamot para sa presyon ng dugo o blood thinners, ang pinagsamang epekto ay maaaring hindi agad halata, ngunit tahimik itong naipon. Ang iyong katawan paglampas ng 60 ay hindi na mahusay tumanggap ng mga labis-labis. Ang natural ay hindi nangangahulugang walang limitasyon. Ang healthy ay hindi nangangahulugang pagsamahin ang lahat. Ang makapangyarihan ay hindi nangangahulugang walang panganib. Kung naniniwala ka na ang balanse ay karunungan, mag-drop ng maya sa comments. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa lahat ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa yugto ng iyong buhay. Sa edad na ito, mas mahalaga ang proteksyon kaysa sa uso. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na kombinasyon ay may kinalaman sa isang bagay na milyon-milyong seniors ang iniinom tuwing umaga, at karamihan ay walang ideya kung paano ito nakikipag-ugnayan sa luya. Ngayon pag-usapan natin ang isang kombinasyon na ikinagugulat ng marami, isang bagay na malamang ay iniinom mo tuwing umaga nang hindi nagdadalawang isip. Luya at kape. Marami sa inyo ang gustong simulan ang araw sa isang mainit na tasa ng tsaa ng luya, at pagkatapos ay susundan ito ng regular na kape. Iniisip mo, healthy ito. Natural ito. Ito ang pampasigla ko. Ngunit narito ang realidad paglampas ng 60. Parehong stimulant ang luya at caffeine. Pareho nilang pinapataas ang asido sa sikmura. Pareho nilang maaaring bahagyang magpataas ng tibok ng puso.
At iba na ang reaksyon ng iyong tumatandang katawan ngayon. Mas manipis na ang lining ng iyong sikmura. Mas sensitibo na ang iyong esophagus. Ang iyong puso ay maaaring mas mabilis tumugon sa stimulants kaysa noong 10 o 20 taon ang nakalipas. Kapag pinagsama mo ang luya at kape ng masyadong magkalapit ang oras, narito ang maaaring mangyari. Maaaring lumala ang heartburn at tumagal ng ilang oras. Maaaring sumidhi ang acid reflux na nag-iwan ng hapding pakiramdam sa iyong dibdib. Maaaring magbago-bago ang iyong presyon ng dugo nang hindi inaasahan. Maaaring maramdaman ang palpitations o mabilis na tibok ng puso, lalo na kung ikaw ay may hypertension. Hindi lang ito maliliit na abala. Mga babala ito mula sa iyong katawan. Mga babala na ang iyong digestive system at cardiovascular system ay nahihirapang umangkop. Isipin mo ito, iniinom mo ang iyong healthy na tsaan ng luya, ipinagmamalaki ang iyong morning ritual, at agad mo itong sinusundan ng kape. Mas maraming asido ang ginagawa ng iyong sikmura. Mas mabilis ang pagtibok ng iyong puso. Nasa ilalim ng stress ang iyong mga ugat. At kadalasan, hindi mo ito napapansin hanggang ang maliit na hindi komportable ay lumaki at maging sakit o pagkahilo. Hindi ito pananakot. Ito ay katotohanan. Kung araw-araw kang umiinom ng kape kasama ng luya, ay type ang G-Coffee sa comments. Ipaalam mong alam mo na. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong katawan. Narito ang isang tip, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong itigil ang alinman. Ngunit dapat mong paghiwalayin ang oras. Uminom ng luya sa umaga, maghintay ng hindi bababa sa ilang oras bago ang kape, o bawasan ang dami. Ang iyong katawan paglampas ng 60 ay nangangailangan ng espasyo upang iproseso kahit ang mga natural na sangkap. Kung sumasang-ayon ka na ang tamang timing at moderation, ay maaaring magprotekta sa iyong puso at sikmura, mag-drop ng laya sa comments. At huwag kalimutan, pindutin ang thumbs up kung nakakatulong ito sa iyo na makita ng malinaw ang mga panganib at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Narito kami upang magbigay ng tapat na gabay, hindi uso. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod ay tutulong sa iyo na makilala ang mga tahimik na babalang maaaring ibinibigay na ng iyong katawan, mga senyales na maraming seniors ang binabaliwala araw-araw. Ngayon, maghinay-hinay tayo at pakinggan ang iyong katawan. Paglampas ng 60, hindi agad sumisigaw ang iyong katawan kapag may mali. Nauuna muna itong bumubulong, mga banayad na senyales na kadalasang binabaliwala ng karamihan, iniisip na, wala lang ito, maliit na pasa lang, kaunting heartburn lang. Ngunit mahalaga ang mga bulong na ito. Sinusubukan ka nitong protektahan. Kapag ang luya ay nahalo sa maling pagkain, nasobrahan sa dami, o pinagsama sa mga gamot, maaaring magsimulang magpadala ng mga babala ang iyong katawan. At kapag hindi mo ito napansin, ang maliit na problema ay maaaring maging seryoso. Narito ang mga dapat mong bantayan. Napapansin mong may mga pasang lumalabas kahit bahagyang tama lang. Mas matagal huminto ang pagdurugo ng iyong gilagid kapag nagsisipilyo. Mas matagal tumigil ang pagdurugo ng maliliit na hiwa. Mas maitim kaysa normal ang iyong dumi. Nakakaramdam ka ng hindi pangkaraniwang panghihina, pagkahilo, o panlalabo ng paningin. Mabilis ang tibok ng iyong puso o may palpitations kahit walang malinaw na dahilan. May tuloy-tuloy na hapdi sa sikmura o reflux na hindi nawawala. Hindi ito basta mga random na discomfort. Mga senyales ito na maaaring nasa ilalim ng stress ang iyong dugo, sikmura, o puso. Paglampas ng 60, mas mabagal ang iyong paggaling. Hindi agad napapalitan ng iyong katawan ang nawalang dugo o naayos ang nasirang tissue. Ang tila maliit ngayon ay maaaring lumala kapag pinabayaan. Kung binibigyang pansin mo ang mga banayad na senyales na ito, magbigay ng thumbs up sa comments. Ibig sabihin, nakikinig ka sa iyong katawan, at iyon ang pinakamahalagang ugali na maaari mong linangin sa edad na ito. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa luya ng tuluyan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa epekto ng kombinasyon, tamang dami at tamang oras. Igalang ang mga senyales. Igalang ang iyong katawan. Kung minsan mo nang binaliwala ang maliliit na pasa, banayad na heartburn, o pagkahilo sa pag-isip na, ayos lang ako, ay type ang FAYA sa comments ngayon mismo.
Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na bahagi ay magsasabi kung sino ang dapat umiwas sa luya ng tuluyan, ang mga taong kahit maliit na dami ay maaaring maging mapanganib. Impormasyong maaari talagang magprotekta sa iyong buhay. Ngayon pag-usapan natin ang isang katotohanang maraming seniors ang nag-aatubiling harapin, ang totoo na para sa ilang tao, ang luya ay hindi na dapat ilapit pa sa kanilang mga labi. Paglampas ng 60, may ilang kondisyon na nagpapataas ng pagiging sensitibo ng iyong katawan sa mga bagay na dati ay walang problema. At para sa mga taong ito, kahit maliit na dami ng luya ay maaaring maging delikado. Sino ang mga ito? Una, ang mga umiinom ng blood-thinning medication. Aspirin, clopidogrel, warfarin, lahat ng ito ay nagpapababa ng pamumuo ng dugo. Maaaring palakasin pa ng luya ang epekto nito. Maaaring sa una ay mukhang walang problema, ngunit isang maliit na hiwa, isang bahagyang pagkahulog, isang pasa, at biglang hindi na mapigil ng iyong katawan ang pagdurugo tulad ng dati. Ikalawa, ang may mga bleeding disorder. Hemophilia, mababang platelet count, o kahit hindi pa natutukoy na problema sa pamumuo ng dugo. Nahihirapan na ang iyong katawan kontrolin ang pagdurugo. Ang pagdagdag ng luya ay tahimik na nagpapataas ng panganib. Ikatlo, ang may gallstones o malubhang problema sa apdo. Pinasisigla ng luya ang pagdaloy ng apdo na maaaring magpalala ng sakit sa gallbladder o mag-trigger ng atake. Isang episode lamang ay maaaring magdala sa iyo sa ospital ng hindi inaasahan. Ika-4, ang may malalang acid reflux o ulcer sa sikmura. Pinasisigla ng luya ang panunaw, ngunit pinapataas din ito ang asido sa sikmura. Kung may problema na ang lining ng iyong sikmura, maaaring lumala ang ulcer, magdulot ng tuloy-tuloy na heartburn, o magpasimula ng pamamaga sa esophagus. Ika-5, ang may advanced kidney disease. Mas mabagal nang magsala ang iyong mga bato paglampas ng 60. Ang sobrang luya ay maaaring magdagdag ng stress, lalo na kung pinagsama sa iba pang supplements o gamot. Hindi ito listahan para takutin ka. Ito ay listahan para protektahan ka. Kung alinman sa mga kondisyong ito ay naangkop sa iyo, o kung umiinom ka ng gamot at hindi mo pa napag-iisipan kung paano nakikipag-ugnayan ang luya rito, i-type ang FAIA sa comments. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pag-iwas. Tandaan, ang natural ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Binabago ng edad ang lahat. Ang iyong katawan paglampas ng 60 ay iba na sa katawan mo noong 40 o 50. Mas maliit na ang allowance para sa pagkakamali. Kung tumatagos ito sa iyo, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng buhay, marahil pati ang sayo. Manatili ka sa akin, dahil susunod nating pag-uusapan kung paano gamitin ang luya ng ligtas pagkatapos ng 60, ang tamang paraan, ang maingat na paraan, upang patuloy mong matamasa ang mga benepisyo nito nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong sarili. Ngayon na nabuksan na natin ang mga panganib, tumuon tayo sa isang bagay na kasing halaga, kung paano ligtas na gamitin ang luya pagkatapos ng 60. Dahil narito ang katotohanan, ang luya mismo ay hindi ang kalaban. Isa itong makapangyarihang gamot mula sa kalikasan, ngunit paglampas ng 60, ang kapangyarihan ay dapat igalang. Unang patakaran, moderation o tamang dami. Karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto na hindi lalampas sa 1 hanggang 2 gramo ng luya bawat araw para sa mga seniors. Katumbas ito ng maliit na piraso ng sariwang ugat o kalahating kutsarita ng tuyong luya. Kapag nasobrahan, ang mga benepisyong hinahanap mo, mas maayos na sirkulasyon, mas mababang pamamaga, mas magandang panunaw, ay maaaring maging panganib, pagdurugo, iritasyon sa sikmura, o mababang blood sugar. Ikalawa, bantayan ang mga pinagsasama mo rito. Iwasan ang mga high-risk na kombinasyon tulad ng bawang, turmeric sa malaking dami, o caffeine na masyadong magkalapit ang oras. Mahalaga ang timing. Kung mahilig ka sa tsaan ng luya, inumin ito sa umaga, ngunit maghintay ng hindi bababa sa ilang oras bago magkape o minom ng ibang stimulant. Hayaan mong dahan-dahang iproseso ito ng iyong katawan. Ikatlo, pakinggan ang iyong sikmura. Kung ikaw ay may reflux, ulcer, o sensitibong digestive system, huwag kailanman uminom ng luya nang walang laman ang tiyan.
Mas ligtas ang maliliit na higop pagkatapos ng magaang pagkain kaysa sa malaking dami kapag gutom. Sa ganitong paraan, makukuha mo pa rin ang anti-inflammatory benefits ng walang hapdi. Ika-4, isaalang-alang ang iyong mga gamot. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, gamot sa diabetes, o gamot sa puso, makipag-usap muna sa iyong doktor bago gawing regular ang pag-inom ng luya. Kahit natural na sangkap ay maaaring makipag-interact sa mga reseta, lalo na habang tumatanda ang iyong katawan. At panghuli, huminto bago ang operasyon o anumang invasive procedure. Madalas payuhan ng mga doktor na itigil ang luya nang hindi bababa sa 2 linggo bago ang operasyon dahil sa epekto nitong nagpapalabnaw ng dugo. Hindi lang ito pag-iingat, ito ay proteksyon. Ang ligtas na paggamit ng luya pagkatapos ng 6 na po ay tungkol sa paggalang sa limitasyon ng iyong katawan, paggalang sa iyong mga gamot, at paggalang sa iyong edad. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan at kontrol. Kung naintindihan mo na mas mahalaga ang kaligtasan at karunungan kaysa sa uso o nakasanayang gawi, mag-drop ng laya sa comments ngayon mismo. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may natutunan kang maaaring tunay na magprotekta sa iyong kalusugan at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Narito kami upang ibigay ang katotohanan, hindi lang hype. Manatili ka dahil susunod nating pag-uusapan kung bakit mas mahalaga ang lahat ng ito kaysa sa inaakala mo, ang mga kahihinatnan ng pagbabaliwala sa mga babalang ito, at kung paano tahimik na maaapektuhan ang iyong buhay kapag hindi ka nagbigay pansin. Ngayon, maging totoo tayo kung bakit mahalaga ang lahat ng ito, higit pa sa iniisip mo. Paglampas ng 6 na po, lumiit ang iyong margin for error. Ang maliliit na bagay na dati walang epekto ay maaari nang humantong sa seryosong problema. Ang simpleng pasa ay mas matagal gumaling. Ang bahagyang pagbaba ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pagkahilo na hahantong sa pagkahulog. Ang kaunting pagtaas ng asido sa sikmura ay maaaring maging tuloy-tuloy na heartburn na sisira sa iyong tulog sa loob ng maraming buwan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang mga kombinasyong napag-usapan natin, luya kasama ang bawang, turmeric, o kape, ay hindi lamang maliliit na pagkakamali. Tahimik nilang binibigyan ng stress ang iyong katawan sa paraang maaaring hindi mo agad mapansin. Isipin mo ito, ini-enjoy mo ang iyong tsaa ng luya tuwing umaga, hinahalo ito sa kaunting bawang o turmeric, at ipinagpapatuloy ang iyong araw. Sa una, ayos lang ang pakiramdam mo. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas madali kang magkapasa, bumababa ang iyong enerhiya, at palaging iritado ang iyong sikmura. At kung ikaw ay umiinom ng gamot, maaaring mas manipis na ang iyong dugo kaysa sa inaasahan ng iyong doktor. Tahimik ang panganib. Naiipon ito. At ang mga kahihinatnan paglampas ng 6 na po ay maaaring maseryoso kaysa noong 4 na po ka pa. Kaya napakahalaga ng kamalayan. Ang pagbibigay pansin sa mga bulong ng iyong katawan, pag-aayos ng iyong mga gawi, at paggalang sa natural na limitasyon ng iyong edad ay hindi lang karunungan, ito ay proteksyon sa buhay. Kung tumatagos ito sa iyo, ay type ang I'm aware sa comments. Ipaalam na nauunawaan mo ang halaga nito at handa kang gumawa ng mas maalam na desisyon tungkol sa iyong kalusugan. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilyang lampas 6 na po. Maaaring maprotektahan sila mula sa mga problemang hindi pa nila namamalayan. Tandaan, ang natural ay hindi palaging nangangahulugang ligtas, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang pag-alam kung anong kombinasyon ang iwasan, anong senyales ang babantayan, at paano ligtas gamitin ang luya ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang malusog, masiglang araw at isang biglaang medikal na emerhensya. Kung nabuksan nito ang iyong mga mata, magbigay ng thumbs up. At huwag kalimutang manatiling nakasubscribe sa gintong sustansya. Narito kami upang magdala ng linaw, proteksyon, at katotohanan sa iyong mga desisyon sa kalusugan pagkatapos ng 6 na po. Ngayon, manatili ka para sa huling kabanata. Dito magsasama-sama ang lahat, ang huling payo na maaaring magbago kung paano mo alagaan ang iyong katawan, igagalang ang iyong edad, at mamuhay ng may kumpiyansa at kaligtasan. Narito na tayo sa huling bahagi, ang bahaging nag-ugnay sa lahat. Dito mo gagamitin ang lahat ng kaalamang natutunan mo ngayon upang protektahan ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, at ang iyong buhay pagkatapos ng 6 na po.
Ang luya mismo ay hindi ang kalaban. Isa itong regalo ng kalikasan, puno ng mga compound na maaaring magpababa ng pamamaga, magpagaan ng panunaw, at sumuporta sa sirkulasyon. Ngunit paglampas ng 60, ang kapangyarihan ay dapat igalang. Ang pagsasama nito ng walang pag-isip, ang pagsobra sa dami, o ang paghahalo nito sa maling pagkain o gamot ay maaaring tahimik na makasama sa iyo. Ilang dekada ka nang dinadala ng iyong katawan. Ito ay nag-adjust, nagtiis, at nakaligtas sa napakaraming hamon. At ngayon, iisa lang ang hinihingi nito, kamalayan at paggalang. Igalang ang iyong mga gamot. Igalang ang iyong sikmura. Igalang ang iyong puso. Igalang ang mga pagbabagong pinagdaraanan ng iyong katawan habang tumatanda. Makinig kapag ito'y bumubulong, hindi pangkaraniwang mga pasa, mas matagal na pagdurugo, palpitations, iritasyon sa sikmura, o pagkahilo. Hindi ito maliliit na abala, mga babala ito. Narito ang huling gabay. Gumamit ng luya sa tamang dami. 1-2 gramo bawat araw ay sapat na. Iwasan ang mapanganib na kombinasyon, bawang sa malaking dami, turmeric sa matapang na dosis, at kape na masyadong malapit sa oras ng pag-inom ng luya. Mahalaga ang timing, bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras upang ligtas na maproseso ang bawat sangkap. Makinig sa iyong katawan, ang maliliit na babala ngayon ay makapipigil sa malalaking problema bukas. Kumonsulta sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom ng gamot, may chronic na kondisyon, o naghahanda para sa operasyon. Pagkatapos ng 60, ang pamumuhay ng ligtas at malusog ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paggawa ng maalam at sinasadyang mga desisyon na magpoprotekta sa iyo at magbibigay daan upang lubos mong ma-enjoy ang iyong buhay. Kung sumasang-ayon ka na ang paggalang sa iyong katawan pagkatapos ng 60 ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa uso o nakasanayang gawi, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam sa mundo na committed ka sa iyong kalusugan. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Ang iyong lungsod, ang iyong bansa, masaya kaming makita ang ating pandaigdigang pamilya ng mga manonood na kumikilos para sa kanilang kalusugan. At syempre, siguraduhin nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Pindutin ang thumbs up bilang suporta upang mas maraming seniors ang matuto ng mga katotohanang maaaring magligtas ng buhay. Tandaan ito, ang luya ay kaibigan kapag ginamit ng may karunungan, ngunit maaaring maging panganib kapag binaliwala. Dinala ka ng iyong katawan hanggang dito, tratuhin mo ito ng may pag-ingat, paggalang, at kamalayan na nararapat dito. Dalhin mo ang kaalamang ito. Protektahan mo ang iyong buhay. At hayaan na ang bawat tasa ng tsaan ng luya o pampalasa sa iyong pagkain ay maging desisyong ginawa ng may pag-unawa, hindi dahil sa nakasanayan. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Bantayan mo ito ng may karunungan.